Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Hong Kong. And eto na yung pinaka last day natin dito. At naisip namin, ang dami pa pala namin hindi pa rito nagagawa na ngayon lang namin itatry. First time natin na-explore ang Kennedy Town. First time din natin ma-experience ang pagsakay sa dingding or tram. And first time natin tatawirin talaga ang pinakamahabang walkalator, escalator, or travelator dito sa Hong Kong. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung magbubuk po kay Bayak Look, ito po yung ating promo code. At kung KK Day naman, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys, good morning! This is our last day here in Hong Kong. But unfortunately, hindi pa rin tayo napagbigyan ng magandang weather. So, canceled ang pagpunta natin sa island. At syempre, imposible na rin ang Disneyland natin. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga. So in this episode, again, spontaneous na naman tayo. O ilalaban natin ito kasi sa yung outfitan namin ni Enzo. Ito yung mga pantawag ng araw di ba? O pag naarawan ka, kikinang ka talaga. Pang summer pa naman kami. Kasi nga, ito talaga yung dapat na suot namin sa island. So ngayon, since hindi pa naman kami nakakapag-explore ng Kennedy na area, and then hindi pa tayo nakakapunta dun sa pinakamahabang escalator dito sa Hong Kong, yun yung ganap natin. Pero dahil nga sabi namin sa inyo, meron din ditong Cafe de Coral. Lagyan lang namin ng kaunting laman yung tiyan namin. So ayan, order lang tayo ng very simple meal. Pampabusog lang. Diba? Para meron tayong laban sa buhay. Grabe dito oh. Ang laki niya. Ito siya. Ganito siya kalaki dito. As in yung second floor, parang sa kanya lang halos. Ay, mayroong magandang view doon. No? Tara. So, just in case lang, gusto niyo siyang itry, nandito siya mismo sa Chungking Mansions, di ba? Ay, ito, may pa-view pala dito. Pero puno na din. Ito na yung in-order namin. Ito yung pan-fried pork chop, braised eggplant, and spicy mint pork. And then, meron siyang kasama na Ovaltine, 39 HKD. Yung kay Enzo, same kami na order, pero nag-add siya ng 3 HKD for milk tea. Tikman na natin. Meron siyang pork chop eh. And then, since nakatipid naman tayo, dahil una hindi na tayo magdi-Disneyland, sa food na lang tayo babawi. Meron pa kaming in-order. Just be you. Bahala na. Order din yun. Alam mo ano in-order. Order lang ako ng order kasi basta nakita ko, okay na to. So, order tayo kasi parang meron ako ditong nakita na macaroni soup. Ang arte ng macaroni soup sa atin, sopas. Yung pinakatalong. Yung pinaka-eggplant guys, matabang. Tapos, tinikman ko yung sauce. Kumbaga yung pinaka-lasa nasa sauce. Ayun na. Yung sauce masarap. At tignan nyo naman yung pork chop, guys. Kumbaga, ang pinaka main dish dito, yung talong. Tapos yung pork chop parang sahog lang, toppings lang. Yan. So, tara na, let's eat. To be honest, guys, masarap siya, ha. Yung eggplant, nung nilagyan na siya ng sauce, masarap siya. Sabi ko nga kayo, sumamayang gabi. Last night na namin, dito na ulit kami kumain. Kasi guys, mas mura pa siya sa Jollibee. Promise, ito mapubusog ka talaga. Masarap siya. Diyos ko, buti na lang. Kahit pa paano, natuklasan namin to kahit nung last 2 days na namin. Guys, ito ba yung order namin na isa? Kaloka. So, ito, meron ditong toast bread. And then, may butter.
tapos may sausage, and then may chicken fillet. Kasama na rin yung Ovaltine, and it's 38 HKD. Tapos nag-add ako nito. Sopas. Macaroni soup. 10 HKD. So guys, lahat ng nakain natin ay 129 Hong Kong dollars. In pesos, 967. So dito, hati na lang kami ni Enzo. Tikman natin yung sopas. Sopas talaga. Ang plain niya masyado. Ay, Plain lang talaga. plain siya, pero yung sabaw niya parang ano, no? Ano ba Parang to? pinagkuluan ng baboy. Parang pinagkulaan ng baboy, ganyan. Or baka chicken, di namin alam. Pero okay naman, pero hindi siya Parang talaga, broth, no? parang hindi siya yung mapapawa ka sa sarap. Mas masarap pa rin yung sopa sa atin. And we are done. Nabusog ka ba, Bes? Ayan. Medyo nawala na yata yung ulan. Tara na, pasyal na kaagad tayo. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Ayan, kahit pa paano naman na yung ulan, ambon na lang talaga. Pasensya naman na kaagad. Na dalawang magkasunod na vlog, pinakita namin sa inyo yung Cafe de Coral. Ano ba yan? Cafe de Coral? Cafe de Coral. Ayan. Oo, kasi baka kami na lang yung late bloomer na huli nang nakadiscover niyan. And then malay nyo, meron pa sa ating nanonood na bago pa lang napupunta dito. 'Di ba? Talagang ano siya, mai-recommend namin siya sa inyo. Ang daming lahi na kumakain kasi ang daming choices of food. May Westerner, may Indians, may curry kasi sila. Or may curry sila. And then, meron din silang traditional na mga Chinese cuisine, no, 'di ba? Kaya magugustuhan nyo din dito. Kung meron lang doon hindi sulit for us, yung talagang macaroni soup o yung sopas. Kasi 'di ba sanay tayo na magatas yung sopas natin. And that's 75 pesos. So for us, hindi siya worth it. Kahit umuulan, syempre go tayo. First time din namin makikita yung yung longest escalator dito sa Hong Kong. Kung hindi pa kami binagyo, hindi pa namin yung pupuntahan. So tara, let's! So guys, nandito na tayo sa Central Station. And based kay Google, kailangan lang nating mag-exit sa D2. So tara, let's. Hindi pa rin namin alam. Actually, ang pupuntahan talaga natin yung Kennedy Town. Pero since malapit lang naman to, daanan na rin natin. Kasi baka matagalan na tayo makabalik ng Hong Kong. Ang arte ng Hong Kong. Tara. Para ma-experience naman natin yung longest escalator dito sa Hong Kong. Grabe yung hangin. Oh, yung damit ni Enzo. Ay! Ano ba yan? Nakakaloka. Grabe, no? Ang dami rin tao dito. Tapos tignan nyo naman, pag-akyat natin, meron na naman ditong train. Ito yung papunta ng Taiwan. Not Taiwan, ha? Taiwan. Charot! Ayan. May mga lift naman. Grabe, no? Ang ganda rin talaga ng train system ng Hong Kong. As in, connect talaga siya. Sundan lang natin yung instructions. It's exit D. Punta ng Padder Street. Taray, no? Ang gaganda ng mga street nila dito. Oh. Ayan. Ang haba nitong underground na to. Kapag tinitignan natin yung Hong Kong sa map, akala mo ang liit-liit niya lang. Tapos magugulat ka na lang kapag nag-research ka. Ang dami mo pala ritong pwedeng puntahan. Yun ay yung mga popular places pa lang. Paano pa yung mga hindi pa sikat na lugar? Diba? So, ibig sabihin talaga, ang dami talaga natin pwedeng puntahan dito sa Hong Kong. Ito na. Dito tayo sa D2. Hanapin lang natin. Ayan.
Tara. Si Google Map na bahala sa atin. And dahil nga may bagyo, ayan. Pati yung floors nung underground or kahit yung actually sa train stations, basa din. Ito na ang problema paglabas ng station. Grabe, ang lakas ng ulan. Laban lang tayo. Para sa ekonomiya. Sayang naman kasi kung mag-stay lang tayo sa hotel. Baka hindi na tayo makabalik nga ng Hong Kong. So, i-maximize na natin yung time. Ayan. Ah, okay. Dito rin pala yung way namin. Nung nag-Manmo Temple tayo. Oo nga. Di ba? Nandito na tayo sa parang New York. Oo, dito rin pala yun. Dito rin yung papunta ng Manmo Temple, tapos yung Hollywood Street. O, dito rin siya. Tapos hindi pa namin to pinuntahan that time. Diba? O, tara. New York! Ang lakas maka New York! Oh, kala mo naman nakapunta na ng New York. Grabe, ang ganda dito, no? Buhay na buhay yung area. Very much modern. This is the modern side of Hong Kong. Actually, okay naman sana yung vibe na umuulan. Kung hindi ka mamamasyal. Kasi sarap lang dito, nakatambay ka lang somewhere, oh. Kasi nakaka-relax yung vibe niya. Eh tayo, kailangan nating mamasyal. Guys, sinusundan lang natin si Google. And then pag nakita nyo sa left side, itong the donkey. Meron dito escalator. Akyat na daw tayo dito. And then ito nakakatuwa, guys. Oh, Merry Christmas! And this is so true. Diyos ay pag-ibig. Diba? So, tara na. Akyat na tayo. So, dito tayo galing, guys. And then, pag akyat, eto na kaagad. Makikita nyo na kaagad siya. Ayan. Mid-levels travelator. Yung pala yung perfect term. Travelator. Pero kapag sa Google Map kasi, nakalagay, mid-level escalator. Ay, natingnan nyo dito, guys. Oh, ganda ng view dito, oh. Oh. Look at this view. Ganda ng view, no? Tapos, ito yung half on, half off na parang sightseeing tour. Yan. Ganda ng view dito. Ready ka na ba? Yes! Another goal na naman natin ang maa-unlock. Ang makatawid tayo dito sa Mid-Levels Travelator. Nakakainis yung Travelator. Parang ang tunog yung Travelator, nakakainis. Ay, ang haba. Ay, signal number 1 na lang pala, pero ganito pa rin kaulan. So tara na, let's go. Unang tapak. Unang tapak. Oh, ayan siya. Ay, hindi tayo lalakad. Lumalakad sila. Tayo hindi, nanamnamin natin. Tapos, music pasok. Nanamnamin natin to. Pero yung pabalik, parang naglalakad na sila. Just me, maglalakad yata tayo, guys. Ayan na, tapos na tayo. Pero don't you worry, guys, because meron pa ulit. Break time lang. Break time! Ganda ng view. Actually, mga view din talagang kaganda. Kasi dito, sa Central, akyat baba na din dito eh. So, ito na siya. So, namnamin natin. Kasi mamaya sa pababa,
Mukhang iiyak tayo. Pero at least kapag pababa nga pala, mas madali na. Baka kaya ang ginawa lang nila, paakyat. At saka delikado pagpapabay. Baka magkandal-dulas yung mga tao. Sa bagay, pataas naman na tayo ngayon. Ayan. Galing, no? Nakakaaliw. At guys, maniwala kayo, ang daming nagbibideo, ang daming nagbablog. Ibig sabihin, ito palang escalator o itong travelator pa lang, naging tourist spot na. Sana wag lang magaya sa Japan. Oo, kasi di ba sa Japan guys, yung doon, pa yung bridge na, di ba may sabi-sabi nga nila papasara na naman siya. Oo. Ayan. Diyos ko, yung mga magagandang view yata ng ng Mount Fuji, isa-isa na ipapasara. Diyos me, yung buti lang napuntahan na natin siya. Ayan. So ito hindi naman, basta wag lang tayo magiging cause of traffic. Basta lagi lang tayo dito sa right side. Ayan. Tara, nandito tayo sa pinakataas. Meron pa daw ulit isa pa. Meron Joke pa? lang. Joke lang. Hindi ko Arpa alam. heaven. Charot. And ito na flat na dito. Tara na. Ay, wala na. OA kung meron pa. Hindi nga. Ay, meron pa din! Nakakaaliw! Kaloka guys. Galing na tayo dito ha. And then meron pa din. Ito pa. Pero ito parang mas maikli na. And then tignan nyo naman. Yung mga road. Gaganda. Diyos ko. Even yung mga roads dito sa Hong Kong, nagiging tourist spot. Grabe. Ito yung pinaka-modern side kasi nila eh. So tara na. Last na to for sure. Maikli na eh. Last nam-nam. Makabalik nga. Charot. Makabalik nga. Baba tayo, tapos balik ulit tayo. Diba? Ito yung mga kahit isang beses dapat itinatry. Diba? Para lang din tong sa Shibuya's Crossing. Pero sa Shibuya's Crossing, nakailang tawid tayo sa Shibuya's Crossing? 3. Ninamnam namin yung pagtawid. Ayan na. Pag akyat natin, tignan natin kung ano yung view natin dito. Pero mostly talaga, shopping center kasi siya. Ayun na, puro announce naririnig nyo guys. Due to rainy day, at chuchuchu, ganyan. So ganito pala yung vibe din dito sa Hong Kong kapag ka tag-ulan. And we are here, ano na to? Wala na. Manong-manong baba na tayo. Nasa taas tayo. Oh. Tapos ito, ito yung Hollywood Road. Ayan. So kung nandito kayo, isama nyo na tong Hollywood Road, and then yung Manmo Temple, plus, ano pa yung sa napuntahan natin, Bes? Yung Antique Street. Antique Street. Para isahan na lang kayo. So tayo napuntahan na natin siya. Kung gusto nyo balikan yung video natin sa mga bago dito, yung video, sige, lagyan na lang namin sa ibaba. Para lang just in case alam nyo kung ano makikita nyo doon sa mga lugar na nasabi namin. So isama nyo to. Nung time na pumunta kami rito, Diyos ko, baka ano talaga namin. Hindi pa namin to naisama. Eh di sana hindi na natin babalikan. At saka diba, yung Manmo Temple, diba, yun yung pinakamagandang temple sa atin. Para sa amin guys Nakita namin. dito sa Hong Kong. Yes. Maliit siya pero iba yung vibe. Yes. So, yun, puntahan nyo siya just in case isama nyo to. Kami, talagang dumaan lang tayo dito kasi gusto namin ma-experience yung sumakay doon sa tram. Papunta ng Kennedy Town. So, yun yung pinaka-purpose natin. Guys, dito tayo tinuro. Pero bago tayo bumaba sa Hollywood Street din pala, or Hollywood Road yung daan natin. Tingnan nyo naman to guys, oh. Diba? Ito yung vibe na nakakaibang bansa. So, kung gusto nyo ma-feel na nasa ibang bansa talaga kayo, dito sa lugar na to kayo pumunta, dito sa Central. Ayun, oh. Nasa taas tayo pero ang lalaki pa rin ng mga buildings. Nasa taas na side na tayo niyan, ah. So tara na, let's go! So tayo nang galing kanina, diyan, yung pinakadulo ng travelator dito. Ayan. Tapos dito na ngayon tayo tinuro, pababa ng Hollywood. Imagine ang laki nung, ang taas nung inakyat natin. Pero parang
1 floor lang yung binaba natin. Kasi ang taas talaga ng Travelator eh. I mean, itong area din na to mataas. So tara na, sundan na natin sa Enzo. Si Google Map na bahala sa atin. Grabe. Kahit saan ka tumingin, Instagrammable. Hindi kayo mauubusan dito ng pictures. Ito na yung bababain natin guys. Padulas na lang tayo dito. Grabe. So, tara, let's go. Alam nyo, to be honest, ang sarap pa rin maglakad sa Hong Kong kahit umuulan. Basta yung ganito lang ha, yung ambon ng bulang. Kasi grabe, parang ang dami pa rin namamasyal. Tapos yun nga, hindi rin masyadong mainit. Kasi grabe dito sa Hong Kong, di ba? Kapag ka talaga summer, mainit. As in, mainit talaga. Parang mas mainit pa sa Pilipinas. Ano yan? Estatwa ka na dyan. Tignan ko nga. Sa so bigla na lang humihinto. Kala ko na estatwa na eh. Ay, oo nga. Ang ganda nga ng view dito. Grabe kasi. Diyos ko rin sa Hong Kong, kahit yung mga buildings, nagiging tourist attraction. Ayan, oh. Ganda. Actually, hinto kami ng hinto for pictures. Basta ingat lang dito. Hindi naman siya madulas, pero patarik kasi siya na pababa. Grabe. Ang dami rin nagpi-pictures dito. Ay, maganda talaga no, sa Hong Kong. Napaka-picturesque. Sorry naman kaagad. Ayun naman, kapag naman maganda talaga yung pinupuntahan natin at saka yung bansa, pupurihin natin. Pero kapag hindi masyado, syempre, sasabihin din naman namin sa inyo. Kaya nga, di ba, kung maalala nyo doon sa mga unang vlogs natin, nung hindi pa tayo nakakapunta ng Japan, sinasabi namin, kung gusto nyo ma-feel na nakapunta kayo ng ibang bansa, go for Hong Kong and Singapore. Na visa free ha, dito sa atin. Kasi kapag Thailand, ganyan, Cambodia, medyo kaitsura lang din natin. Ito kasi medyo ma-feel mong nasa ibang bansa. Kasi ang modern niya talaga. Okay, so feel na yung Christmas vibe. Parang gusto kong magsuot nitong sombrero na to. Merry Christmas! Tara, mababa pa tayo. O dito, feel na ang Christmas season. Puro mga decoration na to. Madulas? Sige lang. Ito yung Travelator. Nandito tayo ngayon sa mga street. And then ito na yung binababaan natin guys. So, ito na. Ganito na kataas yung binababa natin. Tapos, ito din. Nandito tayo sa street na to. Tapos, baba pa tayo. Para lang makita yun, para lang prepared lang kayo. Just in case pupunta kayo rito. Ayan. Ito pa yung bababayin natin. Tara, let's. Ay, puro pang Christmas na, oh. So, tara na guys. Ito na. Ano sasakyan natin? Ding Ding or Hong Kong tram. Hong Kong Ding Ding or tram. Nandito na tayo sa station. First time din natin to. Diba? Ang saya kaya yung mga first time. Ito na, nandito tayo sa station. Ito siya guys, oh. Ding Ding. Dapat na tayo sa taas. Oo, dapat na tayo sa taas. Ito na yung sasakyan natin guys. Going to Kennedy Town. Meron namang nakasulat sa taas. So, tara, let's go! Ayan. Ay, saan tayo magtatap? Baka pagpababa na. Oo, pagpababa na. Tara na. Guys, nakasakay na tayo. And nandito tayo sa pinakaharapan. Nag-iwalay kami na Enzo. Pakita ko sa iyo sa Enzo. Ako for the vlog muna. Ako sa Enzo, ayun. For the experience. Para na rin tayo rito magsi-city tour. Tapos, magtatap ka pala pagkapababa na. So, ito rin, sumusunod din siya sa traffic light. So, kapag naka-red, hindi din siya pwedeng umandar. Yun siya. Oh, first time! Nakakatuwa yung Hong Kong, no? Kahit ilang beses na tayo nakakapunta, meron pa rin tayo first time na na-experience. Ding ding! So, hindi kayo maliligaw kasi meron namang mga nakasulat sa unahan
Kung papunta ng Causeway Bay, ng Kennedy Road, or Kennedy Town, meron naman. Yan. I'm your tour guide for today. Humihinto rin siya kapag traffic light. Ayan. Dami, no? Nakakatawa sa Hong Kong. Tara na! Actually, para na rin siya kasing naging tourist bus. So, yung mga nakasakay dito, karamihan, hindi naman locals. As in, tourist na tourist talaga. Saan na taga na nag-video tsaka Video. nag-selfie? Kasi nga talaga siya. Para na talaga tayo nagsi-city tour. May kumakaway pa nga eh. At saka nag-epic nung may makakasalubong Oo. tayo, ding-ding. Ang nakakaloka lang. Yan, huminto na yung ulan, di ba? Grabe naman. Bigla namang uminit. Ano sabi mo, ma? Amalinsangan. Yun, maalinsangan. Yun yung tamang term. Grabe. And magdi-December na, guys. Ha? Ganito pa rin yung weather. At saka, yung, ano tawag dyan, temperature dito sa Hong Kong. Kaya kapag summer din dito, just, hindi nyo rin siya mai-enjoy. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Guys, ito yung pamasahe, oh. 3 HKD lang. Tara. Thank you. And we are here. Halika na. Explore na tayo. Uy, grabe. Mura na yung $3 ha. Magkano lang yun? Mga 22.50. Oh, di ba? Wala pang 30 pesos para na kayong City tour. nag-city tour. Kasi grabe, ang dami yung madadaan ng magaganda. Mapupunta kayo sa mga modern side ng Hong Kong, tapos biglang magiging traditional or yung old Hong Kong. Tapos bigla namang lalabas ka sa dagat. At saka ang maganda pa doon, guys, mahina lang yung andar niya, mananamnam mo talaga yung lugar. Yes, pero syempre ha, ito ay for sightseeing lang. Kung meron kayong pupuntahan, wag na wag. Kasi sobrang Malilate bagal kayo. niya. Malilate kayo. So tayo kasi talagang for the experience. Pero kung may pupuntahan talaga kayo, naku, hindi siya uubra. Advisable yung Oo, dingding. parang 1 hour, pero kung mag-MTR tayo, mga 10 to 15 minutes lang yun. So nandito na tayo sa Kennedy Town. Ayan. So dito medyo modern pa. Ang hanapin natin, yung hindi modern. Alam niyo naman tayo, ayaw natin minsan ng modern. Or gusto natin, nakikita natin yung two faces ng isang lugar. Tutuklasin natin. Guys, lahat ng ginagawa namin sa Google Map lang. Hinahanap namin yung mga Instagram spots or Instagrammable spots dito sa Kennedy. O taray guys, so may pagka-monster building effect. If you are looking for mas cheaper na pagkain, hanap kayo ng ganito guys, so yung Cook Food Center. At isa na nga, nandito mismo sa Kennedy Town. Ito yung Smithfield Market and Cook Food Center. Yung Cook Food Center, nasa second floor. And then, ito na yung sinasabi namin sa inyo guys. Oh. Ito na yung MTR station. Sobrang lapit niya lang. Ito siya. So, mas mapapabilis kayo kung mag-MTR na lang kayo. So, syempre, for the experience tayo, kaya tayo nag-ding-ding. Tignan nyo naman yung view rito, guys. Oh. Ito mga condo buildings to. And then, natatakpan lang ng ulap, bundok. Diba? So, dito, ibang part na to. Babalik ulit tayo sa parang old Hong Kong na vibe. So guys, pumasok tayo dito sa street na to. And then, makikita nyo dito, meron na namang Jollibee. And then, maniniwala ba kayo na isa ito sa pinaka-famous na pinupuntahan dito? Ano tawag dito, Bes? The Stoned Wall Tree.
Ayan. Kasi guys, hindi to man-made ha. Oh, talagang natural yan. Yung sa EDSA, di ba? Oh. Oh, di ba ang ganda? Oh. 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 Cinematic. Oh, pak. Oh. Oh, di ba? So, mahaba to guys. Itong wall tray na to. Yan. Isa to sa mga pinupuntahan dito. Diba? May QR code po. May mga QR code pa. Oh. Chinese banyan tree. Diba? So, ito pa lang pati ito, di ba? Tourist spot. Oh, ito na. Mga naka 50 pictures na tayo. Maganda Kota na pictures. tayo. Oo, di ba? Instagrammable. Kahit umuulan, ilalaban natin. Last night na natin dito di ba? Hindi pwedeng magpahinga tayo sa hotel. Lalagarin natin to. Lalagarin natin ito, sayang naman. Diba? Guys, pakita namin sa inyo kung gaano ka-famous ito, di ba? Ito yung magandang wall tree talaga. Ito talaga yung pinakamataas. And then, tignan nyo ha. Ang dami rito nagpi-pictures. Tapos, famous din to because of this cafe. Ito yung Hong Kong Be Happy. Diba? So, cafe yan. So, sa mga Gen Z, super popular to. Feeling Gen Z tayo. Puro photoshoot tayo for today's video. Makikita nyo na lang natin sa Instagram at saka sa Facebook natin. Diba? Yun naman yung trip natin ngayon. More on picture-picture tayo. Tapos, syempre, punta naman tayo sa dagat. Iba rin yung vibe dito sa Kennedy. Kasi yun nga, merong modern, tapos biglang parang merong luma. Tapos ang dami dito mga Instagrammable places or spots. Tapos ito, may dagat pa dito. Mag-swim diba? tayo. Joke lang. And nandito na tayo sa seaside. Yan. Ito sana yung view natin, but the problem is, maulan. Nakikita nyo ba? Halos malabo lahat. Diba? Yan sana yung view natin. Ang ganda ng view. So, kaya hindi advisable ngayon magpunta ng mga island kasi maalon. Diyos mio. Hindi natin kakayanin. Ang ganda dito, no? Isa, or ito na yata ang pinaka-famous na coffee shop here sa Kennedy. Ito ang Arabica. Ayan. And then, ang logo nila, percent. So guys, if you really are a coffee lover, and then meron naman kayong budget, go na kayo doon. Hindi namin sa inyo marirecommend kasi hindi pa naman namin natitikman. Pinakita lang namin sa inyo yung spot para lang just in case. Pero maganda rin kasi dyan sana kung maganda yung view nyo. Diba? Pero wala ang ano talaga, ang labo talaga. Ang ganda pa naman sana, oh. So guys, ito na. Dito tayo dinala ng mga malilikot nating paa. Grabe. Ito na yung magiging view natin for now. Ay! Ang daming dumadaan na na ferry. At iba-ibang ferry to ha. Ito yung ferry na galing sa Macau. And then, ito naman, parang fishing ferry to. Tapos, yung Sun Ferry, ito naman yung mga galing sa island. Grabe. And then, ito yung ating view. Kaya lang grabe ang panahon. Ayaw talagang makisama. So guys, again nga, dapat meron pa tayong isang pupuntahan. Ang pangalan niya ay Saiwan Swimming Shed. But unfortunately, dahil nga sa sama ng panahon, ayaw talaga tayo papuntahin doon. Kasi kailangan pa natin dun bumaba ulit Siguro mga kulang-kulang 100 steps din yun. And then maganda sana yun talaga for sunset. Ano namang sunset na mawi-witness natin? Wala, ganun talaga. Again, yung weather, hindi natin yan control.
And then syempre kasi nabook na kasi natin to ahead of time. So hindi naman natin anticipated na merong dadaang bagyo mismo dito sa Hong Kong, di ba? So ayun lang. So wala ganun talaga, hindi natin mapipigilan ng panahon. Tayo talaga yung mag-a-adjust. Kesa naman nasa hotel lang tayo. So hindi naman, ito at least kahit papaano, yes, hindi naman extravagant yung mga napuntahan namin, hindi sobrang nakakawaw. Pero at least ito yung first time na mga napuntahan namin to at mga na-experience. And syempre, may maipopost sa Facebook. Yan ang importante, may picture tayo sa Facebook. So siguro, chill na lang tayo. Balik na lang kami sa may Victoria Harbor. Anong gusto mo? Starbucks. Doon na lang tayo. Kasi dito sa Arabic, ang mahal. At saka Oo. ang ganda ng view ng Starbucks doon, di ba? Oo. So, okay lang sana kung sobrang ganda ng view. Kaya lang na magbayad tayo minsan ng mahal. Pero doon sa Arabic, parang hindi naman, tawag nito, hindi worth it yung magiging view natin. Lalo na ganito, wala ka naman halos makita. At least doon, sa Starbucks doon, sa Victoria Harbor. So, doon kasi kahit paano maganda yung view natin. So, doon na tayo magkita-kita. Guys, kung gusto nyo dumiretso dito, baba lang kayo sa Kennedy Town MTR Station. Baba kayo sa Exit C. Tapos kaliwa lang kayo. And now, nandito na tayo sa The Avenue of the Stars. Grabe, lakas ng ulan. Pero ang dami pa ring tao, no? Ang ganda sana ng view dito. Kaya lang, dahil nga malakas yung ulan, kung nakikita ninyo, parang malabo siya. So tara, lakad lang tayo kasi pagkaliwa natin, nandito na yung Starbucks. Ito sana yung view natin. Grabe, kahit yung vibe dito, parang ang lungkot. Yung mga buildings, nakikita nyo ba? Natatakpan sila ng ulap. And then parang ang black and white tuloy nung dating. No? Malungkot yung ambience niya. Kasi talagang umuulan. Pero tignan nyo naman guys, partida na yan umuulan. At ganito yung view. Pero ganyan pa rin karami yung turista na nagpupunta dito. Pagdating sa bandang dulo, nandito na yung Starbucks. Ito yung magiging view natin for the next 1 hour. Tumambay tayo dito. Nandito na tayo. Meron sana siyang itaas. Kaya lang, ang problema, ito na yun. Nakapayong. Kasi ang nakakaloka, umuulan din dito. Dahil tignan nyo naman yung pinakabubong niya. Butas din pala siya. So open na open siya. Sayang. Ito pa naman yung gusto sana naming view. Pero mababasa tayo. Kaya doon na lang tayo ulit sa baba. Ito na yung order natin guys. 2 cinnamon Danish. Tapos kay Enzo, Java chip. And then sa akin naman ay chocolate cream chip. Ayan. And then lahat to guys ay 162 HKD or 1,215 pesos. We guess this is it. Dito na matatapos ang ating Hong Kong Travel Series. Ganun talaga. Again, wala tayong magagawa. Inulan tayo. But at the end of the day, na-enjoy pa rin naman namin. Kasi kumbaga, yung mga last 2 days na lang naman namin yung inulan tayo. Lahat naman ang ginawa natin according to plans. So, medyo disappointing ng kaunti. Kasi, kahit hindi na tayo makapag-Disney, okay lang sa amin. Pero gusto talaga sana namin pumunta ng isang island. Oo, kasi gusto talaga namin maranasan na Hong Kong, tapos tatawid ka ng island, pero hindi tayo pinagkalooban. Ganun talaga. Baka kasi, ang sabi kasi namin, parang hindi na kami babalik. Baka gusto ng Hong Kong. Pabalikin pa tayo. So ako ang naging pinaka-highlight nitong Hong Kong travel series natin, yung Tai O. Yung Tai O Village. Oo. Sobrang na-enjoy namin siya. Kasi nakaka-amaze na parang nandito tayo sa modern at maunlad na bansa, and then meron pa rin palang ganong town. So yun, nakaka-amaze yun. Yung experience namin doon, yun talaga yung naging pinaka-highlight nitong Hong Kong natin. At saka ngayon, pag sinabi ng Hong Kong, ang nasa isip ko, dati kasi Victoria Harbor, ngayon Tai O Village na. So kami, if ever babalik uli kami dito sa Hong Kong, ay tingnan nyo, pagbalik tuloy kagad naisip natin. Kasi dito nakapag-island pupunta pa rin kami siguro doon. Yung talagang nanamnamin na lang talaga namin. Nasarap din kasi doon maglakad lang guys. Tapos mag-food trip, tapos maakyat. And then,
yung kakain ka lang ng kakain, yung hindi ka maghahabol sa oras, yun yung gusto ulit namin ma-experience. So sana po na-enjoy nyo po lahat nung naipalabas nating vlogs dito sa Hong Kong. From Jeju, sinamahan nyo kami. Ngayon, para dun sa mga bago nating subscribers na nagtatanong, paano daw ba makatawid ng Macau? Mahirap daw ba tumawid ng Macau? Yung susunod nating, gagawa pa siguro tayo kahit mga 2 vlogs lang sa Macau para lang maipakita natin sa kanila kung paano tatawid sa Macau. And for free, yung ating ferry. And then, yung pangalawang video na gagawin natin, siguro chill na lang kami. Basta, masusurprise kayo sa pangalawang video. Hindi nyo expected sa amin. Pero, Bago ba yun? oo. So sana nag-enjoy po kayo and maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa journey natin sa Hong Kong. Hanggang sa muli, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone!